ceasefire, di ba? Kahapon, natawa nga ako eh. Tuloy-tuloy pa yung hearing, may sagot na, natigilin na daw, at ceasefire na raw. Wala raw bastusan. Natawa naman ako kasi sila nag-umpisa ng walang pake ang Senado. Nako, nung inugali ko, ang ugali nila, iiyak pala. Wala namang firing, hindi kami nagpa-fire. Sila ang naglabas ng form na hindi kasali yung Senado. Naliwanagan naman tayo ng todo-todo kahapon. Narinig naman natin ang magigiting na Justice Ascuna at saka si Justice Carpio. Ang liwaliwanag, bicameral ang lahat ng istruktura ng ating pamahalaan, ang liwaliwanag, magpapalit ka lang ng pangalan ng kalsada, may BICAM meeting. Ito pa, ang puso't kaluluwa ng ating bansa, ang ating saligang batas, ang konstitusyon, papaltan na hindi kasama ang Senado, walang kamuang-muang ang mga taong pumirma, higit sa lahat, susuhulan pa ang mga ayaw pumirma. Tama ba yun? Bakit po sa tingin nyo gusto ipahinto ng mga congressmen ang PIP? Hindi ko alam, tanong na lang ninyo sa kanila. Kasi para sa akin, lehitimo naman to, kinakailangan malaman, higit sa lahat, kailangan talagang tigilin. Isa pa, maliban pa sa sinabi ng ating Pangulo doon sa Vietnam, maliwanag doon sa sinabi ng COMELEC ni Chairman Garcia na itong mga pirma valid pa rin. Walang expiry date. So, ibig sabihin, pag dinesisyon nila na sa 2025, halimbawa, kung may panahon na, pwede na namang gamitin yung mga pirmang na likom at pinagbayaran. Tapos, 2026, malayo pa yung 2028, gagamitin at re-recycle yung mga pirmang yan. Tama ba yun? Kailangan tapusin na itong PI na to kasi it's a political and it's a pecking initiative. Dapat tigilan na yan. Alamin natin kung talagang itapon na ang mga pirmang yan, mag-umpisa tayo ng tama. Tamang pamamaraan, diretso, i-konsulta sa taong bayan, alamin yung mga issue at ang proseso. Ang liwaliwanag naman doon sa author pa, ang ponente ng Lambino, si Justice Carpio, wala raw pag-amyenda ng Santiago case sa sinulat niyang Lambino. Ibig sabihin nun, yung Santiago na nagsasaad na hindi sapat ang batas para ipaliwanag yung PI process, talagang naghahari pa. Ibig sabihin, kailangan muna magpasa ng batas kung saan maliwanag ang proseso ng PI. Hindi itong bara-barang basta-basta na mga kung sino-sinong opisyal, pinipilit ang tao, sinusuhulan pa ng ayuda, hindi talaga valid yun. Ma'am, pahiram ng inyong expression, marami kasing parang naluluka doon sa parang lalim ng galit nyo kay Speaker Romualdez. Hindi ako nagagalit sa kanya. Wala namang galit doon. Hindi naman personal. Wala namang ganon. Wala namang kinalaman sa pamilya, galit na personal. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon, nadala yung pangalan namin. Marcos Administration ang winawasak niya. Yan ang problema. Ngayon, kung sino yung pasimuno dyan, hindi ko na alam. Pero lahat, tinuturo siya. Ano pang gagawin natin sa testimonya ni Mr. Oñate? Hindi naman ako nagsabi nun. Sila nagsabi nun. Yan ang problema. Kung sino nakakasira sa administrasyon na Marcos, syempre, kailangan iwasto ko. Yun naman ang gusto ko lang mangyari. Ayoko naman makipag-away. Kilala naman ninyo ako, tagal-tagal ko na. Hindi naman ako pala away. Hindi rin ako bastos magsalita. Pero pag inunahan ninyo ako, di rin ako uurong. Ayoko kasi itong ginagaslight tayong lahat. Nagagaslight na ako sa ginagawa Kunyari, kami ang nag-umpisa. Kunwari, alam ng tao at People's Initiative. Bakit tayo linilin lang? Panloloko na to Ma'am, according to Speaker Romualdez, open siya for a meaningful discussion with you. Tapusin muna yung PI. Otherwise, it has no meaning whatsoever. Ma'am, habang nagtutuloy yung People's Initiative, nasisira yung Marcos administration.
Palagay ko, I mean, I think there's a great waste of political capital which arguably can never be recovered again. Bakit? Para ke? Para kanino? Senator, kahit po kagabi ni Presidente, mukhang hindi na talaga option yung PI. Pero sabi, pinag-aaralan pa, hindi pa maliwanag. Tapos sinabi ni Chairman George Garcia ng COMELEC, inamin niya yung mga pirma, hindi pa tapos dahil valid pa sila at pwede pang i-recycle, gamitin sa susunod na panahon. Walang expiry date eh. Habang nakatambak yan at habang nandyan sa COMELEC, gagamitin at gagamitin yan. Ang layo pa kaya ng 2028. Sabi nila, hindi daw pwede sa 2024. Malabo daw sa 2025. Abay, may 2026 pa, may 2027 pa. Malay natin kung sino yung mga ambisyoso dyan na gagamit ng ganyan. Ma'am, kahapon si PBBM, just to quote, sabi niya about PI, we don't know yet, but I think as of now, the People's Initiative is they're continuing, but it is not. I don't know if that's still one of O yun, isa pang problema yon. Una, I don't know. So hindi pa sigurado, walang kasiguraduhan kasi pag-aaralan pa ng kanyang mga legal consultants. Ikalawa, may binanggit siya na palagay ko totoo naman na PI is continuing. So walang katigil-tigil. Anong isi-ceasefire namin? Kailangan talagang itigil muna yan. Di ba? Ganun naman ang totoong ceasefire. Paano yan, ma'am? Do you need to encourage him more to really, kasi parang kahit si Pangulo, hindi siya sure kung tapos na yung PI, ma'am. Ano pong dapat gawin ng Senator? Well, yun nga, ang mauuna dyan talaga yung COMELEC. Dapat liwanagin nila anong gagawin sa mga pirma na pinasa. Kasi kahapon, walang kaliwanagan. Talagang inamin na pwede pang gamitin yan sa mga susunod na PI. Pwede pang i-recycle yan sa bagong inisyatibo. So, hindi pa siya patay. Hindi pa siya linibing, ika nga. Ma'am, kahit na may admission na po si Mr. Oñate na talagang may kinalaman yung mga politiko dun sa pag-uus na PI. Wala, hindi pa sigurado, 'di ba? Kasi manggagaling sa COMELEC 'yan kung anong gagawin. Kaya kami, ayoko nang mauwi sa patutsadahan. Nakakatawa nga, hindi pa tapos yung hearing, may statement na sila lahat, may press ko na. Hindi naman ako nakikipag-away sa mga congressman. Natatawa nga ako kasi di pa kami tapos andyan na banat na ng banat At nagkakamot nga ako ng ulo. Sabi ko, nakakatawa kayo wala namang binanggit na pangalan Bakit lahat kayo naglulundagan sumasagot? Kaya, ewan ko, baka may feeling demonyo dyan, may feeling kapalmoks, ewan ko. Natawa naman ako. Yung meeting ni Mr. Oñate with the Speaker, yun na po ba yung katibayan na si Speaker talaga ang nasa likod ng PI? Inamin kasi niya na bahay ni Speaker, tapos lahat ng dokumento, kinuha daw nila doon. Tapos, andun kasi yung mga papeles, di ba? Hindi lang pagkain, hindi lang mismo ang party. Tapos, kompleto, sina Congressman Saldico, lahat ng iba. Nakakatawa nga Kaya lang, eto nga, nagtawanan nga yung buong plenary. Pero sa akin, tuloy-tuloy lang tayo at sana sa Davao makakuha tayo ng higit pa mga testigo, mga sinumpaang salaysay ng iba't ibang pinilit na pumirma rito. Isa pa, kailangan pa natin ng isang hearing kasi importante masyado yung Attorney Anthony Abad. Kinakailangan itong pangalan na nasa ibaba ng form ay magtestigo rin para malaman natin. Kilala naman natin siya pero